Shoutout kay Romel Narciso ng Barangay Kulipa, Tarlac City. Romel, so ito na yung video na nire-request mo patungkol dun sa tinatanong mo sa akin sa pag-aalaga ng kambing. Tinatanong ni Romel kung ako ba ay nagpapaligo rin daw ba ng kambing. Ano raw ba ang advantage nito sa inahing kambing? Gaano daw kadalas sa isang buwan ako nagpapaligo ng kambing? Okay. Meron na ako na-publish na video, siguro mga 1 o 2 taon na nakakaraan. Pinakita ko doon na kung paano ako nagpapaligo ng mga kambing. Hindi lang sa mga inahin, kundi sa lahat ng kambing, maliban syempre doon sa mga batang kambing. Kapag ang edad ng kambing ay wala pang 4 na buwan, hindi ko pa yan pinapaliguan. Hindi ko muna pinapaliguan yan. Ang ginagawa ko na lang to ensure na hindi ako magkaroon ng urgent na kadahilanan para ito ay pwersahing paliguan, ay make sure na walang mga ibang hayop na maaaring magdala ng mga garapata or mga kuto dyan sa kulungan ng mga kambing, no? And syempre yung mga nanay nila, yung mga malalaki, ayan, pinapaliguan ko sila quarterly, every 3 months. Hindi naman necessary na buwan-buwan, no, yung pagpapaligo sa kanila. Strictong biosecurity pa rin ang kailangan, no? Hindi sapat yung papaliguan mo siya tapos dumihin din sa paligid. So bali wala yun, no? Bakit mo po siya pinaliguan? Kasi madudumihan ulit, no? Kung madumi din naman ang paligid, kung nahihigaan niya ang kanyang ihi at saka dumi, so bali wala yung gagawing pagpapaligo nun. And ang advantage nun, Romel, ay una, naiiwasan ko yung pag-i-inject ng ivermectin. Alam naman siguro na ninyo sa mga dati nang nag-aalaga ng kambing dyan, ang ivermectin ay ginagamit bilang antiparasitic sa mga internal at saka mga external na parasites, no? Pag internal, bulate. Pag external, lisa, kuto, garapata. Now, bakit ayaw kong mag-inject ng ivermectin? Doon sa pag-aaral ko kasi, mayroong isang study doon sa ibang bansa na kung saan they found out na mayroong epekto sa reproductive system and overall health ng kambing yung ivermectin. No, hindi lang sa babae kundi maging sa lalaking kambing na rin. Now, because of that reference, yung study na yon, I've decided na ano kaya pwede kong gawin para maiwasan ko ang kailanganin ko na mag-inject ng ivermectin sa mga alaga kong mga ruminants. Small and large ruminants. Meron kasi ako dito, ano, yung small, tupa kambing. Yung mga large, meron akong baka. Now, sa pag-aaral ko, pwedeng maiwasan na mag-inject ka ng ivermectin basta walang external parasites na sobrang dami na kung saan nakakaapekto na sa overall health ng iyong mga ruminante, ng iyong mga small and large ruminants, no? So ano yon? Ano solusyon yon? Pagpapaligo, delousing, no? Quarterly yon. Ayaw kong gawin na monthly kasi baka mag-cause ng unnecessary stress sa kanila, no? Ginagawa ko na lang na quarterly kasi sa wild, hindi naman naliligo ang kambing sa wild, no? Dahil mayroon lang tayong human intervention na tinatawag, lalo na dito sa akin, naka semi-intensive ako, kagaya sa background ko, nakikita nyo mga kambing, no? Minsan lumalabas sila, pinalalabas namin sila sa bahay nila, sa goat house na elevated. Hindi ko lang makikita nyo dito, papakita ko. Nakatago sa bangga. Ayun ang elevated goat house ng farm. Ayan, yung 500 square meters na yan, nasa likuran, naanuhan lang ng mangga, no? So doon sa 500 square meters na yon, na dedicated lang puro yun sa mga hayop. Yung sa kambing doon na allocated ay 72 square meters if I'm not mistaken, no? Ayan, 72 square meters yon. Now pantayin lang natin. Ayan. Now, aside sa pagpapaligo, ayan, pag pinaliguan mo, mawawala yung mga kuto. At hindi lang tubig, hindi lang purong tubig 'yon, no? Yung una, yung tubig, tapos sabon, tapos brush, no?
At pagkatapos maghahalo ako ng washout shampoo sa isang sachet ng washout shampoo sa bawat 2 litro ng tubig. Yun ang panghuling banlaw nila. So kapag nabanlawan ko na sila ng tubig na may washout shampoo, hindi ko na sila babanlawan ng purong tubig, no? Hayaan ko na lang na ma-air dry sa kanila yung tubig na may washout shampoo. Tapos magkikita-kita ulit ang mga timba at kambing after 3 months muli. And then, sabi ko nga kanina hindi sapat yung papaliguan mo tapos kinagabihan pala hihigaan din ng kanilang ihi at saka dumi. Baliwala yung pagpapaligo pagka ganon, no? So anong ginagawa ko? Ayun, bahay nga nila, elevated yon. Kahit magtatakbo ako dun sa silong, hindi ako mauuntog. Maliban na lang kung maglulundag ako dun, mauuntog na ako nun, no? 6 feet yung yung elevation nun from the ground dun sa flooring flooring ng goat house. Medyo tumaas na lang nga ngayon dahil yan, may mga dumi pa ng kambing sa baba, no? Harvestin yon ng mga nagtatanim sa paligid dito sa area namin. So yun, para pag dumumi sila, umihi, hindi nila nahihigaan yon at hindi kakapit sa balahibo nila yung panghi, yung bakterya, yung mga bulate galing sa kanilang mga dumi. Speaking of mga bulate galing sa kanilang dumi, kapag nagpurga tayo, merong lalabas sa dumi nila na buhay pa ng mga bulate. Now, kung mahihigaan din nila yon at naapakapakan nila yung dumi na may bulate, very possible na ma-ingest nila yon, lalo't kung ayan, sa damuhan, no? Kung hindi tayo gumagawa ng rotational grazing. Dito sa amin, minamarkahan namin, tinatandaan kung saan sila isinosoga kapag magpapalabas kami ng kambing, no? Tinatandaan. Halimbawa, for the first 3 days dito sa areang ito, no? On the 4th day ililipat na yan, no? Bakit may ganun, may bilang-bilang pa yung pag-i-stay nila sa isang area? Kasi ayon sa pag-aaral uli, on the 4th day, sa ika-4 na araw na mula nung lumabas yung dumi sa puwet ng kambing, doon nabubuhay yung mga parasites. So kaya on the 4th day, kapag active na yung mga parasites sa damo, dapat wala na yung mga kambing doon, no? Kung maaari nga sa isang area mo, kung malawak-lawak yan, gawin mo 10 partitions, no? 10 lots, no? Now 10 lots, no? Para bago siya makabalik doon sa area number 1, at least mga nasa 1 buwan na lumipas, no? Bago siya makabalik doon sa area yon, at panigurado yung mga buhay na bulate almost more than 3 weeks ago patay na by that time. So ayan, konektado ang mga binanggit ko, no, doon sa pagpapaligo, no? Bakit ako nagpapaligo lang ako, hindi para lang masabing ang mga kambing ko naliligo. May dahilan yon, no? May health reason, no? Health related reason. And then yun, kakambal nun yung striktong biosecurity. Ayan, no? So yun ang advantage niya, Romel, ng pagpapaligo ng mga kambing. At again, kung sa manok ay chance ako ng mahipo yung manok para matansya ko kung manipis ba ang kanyang katawan, meron ba siyang sugat sa talampakan. Ganon din sa kambing, dahil hindi naman pwedeng magpaligo ka ng kambing na hindi mo ito hinahawakan, no? Hindi pagpapaligo ang tawag doon pag hindi mo nahawakan ng kambing, no? Hindi mo naman pwedeng bomberuhan lang ng tubig yan, cannonball water cannon, hindi po pwedeng ganon. Hahawakan mo yan, i-check mo yung mga hoof niya, yung talampakan niya. Makikita ko doon kung may sugat ba yung pagitan ng kanyang mga kuko, kung may mga garapata ba doon sa kanyang singit, kung lalaki yan doon sa kanyang mga bayag, sa tenga nila, kung madumi ba, may mga garapata ba sa tenga. Masisilip ko ng malapitan yung mga mata nila, kung may mga developing bang pink eye yan, kung meron bang nade-develop ng orf sa kanilang bibig, kung meron ba silang CL o yung tinatawag na casus lymphadenitis, yung mga yan, parang bukol na may nana, usually sa ilalim ng panga, baba o leeg o likod ng tenga yan, no? So yung mga yan, na-inspect ko yan, no? At dapat ini-inspect yan, huwag lang basta-basta binuhusan mo ng tubig, sinabon mo para lang masabing nagpaligo ka and then ala pang 30 minutes tapos ka na, no? Hindi, kailangan
purposeful or intent, may intent ka talaga kung bakit ka nagpapaligo at hindi lang para masabing na naligo ang mga kambing mo. So yun lang, Romel, yun ang mga reasons ko kung bakit ako nagpapaligo ng kambing. Quarterly kong ginagawa yan with washout shampoo, at kakambal ng pagpapaligo ay yung strictong biosecurity. So again, kung gusto nyong matutunan yung kabuuan ng mga programa ko sa goat farming, iniwan ko na sa description box yung link. Mag-register na kayo sa goat farming seminar. Ready na yung video, 4 na oras yun. Pagka-register within 24 hours or even less ay magkaka-access na kayo. Then panoorin na ninyo sa buong taon, kayong bahala kung isang upuan tatapusin nyo yung video or every Saturday lang, kayong bahala. This has been JC de Guzman of Alpha Adventure Farms.